Luyunhuay, 15 araw pa. Hintayin kong mabaliw ka. Ang Lu Group, 5 taon, napakabilis ng pag-unlad. Malapit ng mag-ipo. Pinakamahalaga, may tagapagmana na ang pamilya Lu. Ngayon, araw ng IE ng Lu. Alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Tingnan, yung ex-asawa ni Boss Lu. Bakit parang nakaluklok? Manok na hindi nangingitlog, nakakahiya pa. Kaya pala pinili ni Boss Lu, si MSE. Dati, todo pa sa pagpapakita ng pagmamahal kay Boss Lu. Ano nga ulit yun? Pagpapakita ng pagmamahal. Mabilis mamatay. Ngayon, anyaya namin si Boss Lu at ang kanyang asawa para sa bell ringing. Tara na. Ng kumpanya. May isang tao na gustong kong pasalamatan. Siya ang kasama ko sa pinakamahirap na panahon. Kasama ko sa maraming gabi at araw. Salamat sa pagsisikap mo para sa akin at sa Bobby. Pinakamagandang kinabukasan. Yunhuay, nag-resign na ako sa trabaho kong designer sa mundo ko ngayon. Ikaw na lang. Siyam na taong pagmamahal kay Luyunhuay. Lihim kong tinulungan ang Lu sa maraming problema. Hanggang sa malapit ng mag-ipo. Pero ito ang kapalit. Boss Lu, ang mga hit na disenyo ng Lu, may tumulong na eksperto. Tanong, ginamit ba ang kanyang resources sa IE? At yung pagiging two-teamer mo, hindi ka natatakot na malaman? Apektado ba ang presyo ng stocks? Hindi ba siya natatakot? Talagan ga? Ano ba yan? Isang relasyong bunga lang ng kabataan at impulsiveness. Ang tunay na kasama ko sa buong paglalakbay. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Dahil ikaw ang pinakamamahal kong tao sa buhay ko, si Ivan. Boss Lu, ang mga detalye. Pwede mo bang sabihin? Ang Lu Group ay may 3 phase pa ng plano. Ayo. Ang kasal mo, parang damit lang na naninilaw na. Dapat nang itapon. Ikaf. Bakit mo ako itinulak? Ako, Nababaliw ka na. Buntis siya ah. Ako, gusto ko lang sana palalahanan si Ayo. Kapag luma na ang damit, palitan mo na. Huwag mong ipahiya ang pamilya nating Lu. Hindi ko inaasahan. Ayu. Sinabi ko na sa'yo, yung lumang damit na yan, itapon mo na kung ayaw mo. Hindi naman tayo nagkukulang sa pera sa pamilyang Lu. Pwede bang huwag mo akong ipahiya sa ganitong okasyon? tama si Boss Lu. Dapat nga itapon. Tulad nitong babaeng hindi makapag-anak. Hindi talaga bagay sa mataas na lipunan. Hindi ko alam. Paano mo nagustuhan ang ganitong klaseng babae? Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Ayu ang tunay kong mahal, sinasaktan mo ang puso ko. Sinugatan mo ang puso ko. Si Ivan at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang tunay na kinikilala ng pamilyang Lu, kung hindi, ang mana ng Lu. Huwag mo nang asahan. Ayu, anong nangyari sa'yo? Baka buntis. Siyempre hindi, nasira lang ang tiyan ni Ayu, siya pa. Laging malusog yan. Nga. Sa katawan ni Ayu. Imposibleng mabuntis siya.
Ayu. Huwag kang magalit. Hindi ko ibig sabihin yon ang ibig kong sabihin. Sa ating dalawa, tayo lang ang mahalaga. CJ, alam ko na. Wala na rin namang kinabukasan. Ayu. Hoy, Ayu, kailangan mong pumirma para sa imigrasyon mo. Pumunta ka dito kapag may oras ka. sige, alam ko na. Anong immigration? Ayu, sino ang mag-immigrate? Kaibigan ko, balak niyang mag-immigrate bago umalis ng bansa. Gusto niyang makipagkita sa akin. Akala ko ikaw, nakakagulat naman. Immigration lang naman. Ang laki ng reaksyon mo. Ayu. Alam mo naman, hindi pwedeng umalis ng bansa ang pamilya ko. Kung dahil kay Ifan ka mag-immigrate. Mas masakit pa sa pagpatay sa akin, hindi na kita makikita. Kailanman. Sige, alam ko na. Luyun Huay, gusto ko lang. Hindi mo ako makita kailanman. Ayu, pagkatapos ng party, nagsuggest ang mga kaibigan na magkaroon ng small gathering pero huwag kang mag-alala. Kami-kami lang mga kapatid. Ate, ngayon, Mag, enjoy ka lang, alam namin. Na mahilig ka sa tahimik, kaya pinalitan namin ang musika. NG piano. Nilinis din ang lugar. Kailan ka pa naging ganito kagaling mang aliw? Sino ba sa buong mundo ang hindi alam na mahal ni Huwei ang kanyang asawa? Kung hindi ka namin papagalitan, paano na lang? Ang samahan namin ni Huwei, si Huwei Kazi. Ikaf lang ang nasa puso niya. Bihira ang lalaking ganito, Huwei. Tara, inom tayo. Kingyu, nandito Karen pala. Gabi na. Hindi pwedeng maginaw ang tiyan ko. Kaya nagpalit ako ng damit. Kingyu, ano es palagay Montag? Kung malaman ni Huwei na wala akong suot. Sa loob, pipiliin ba niyang samahan ka? O dito sa akin, agad-agad. Magkasalubong ang aming mga katawan. Magre-retouch muna ako, Yunhuay. Yunhuay, nasa kabilang kwarto ako. Hintayin mo ako. Ayu, may tumawag sa akin na kaibigan. Kailangan kong magmadali para sunduin ka, hintayin mo ako dito. Luyun Huwei, talagang hindi mo ako binigo. Ate, baka may nangyari kay Huwei kaya nahuli. O kaya, kami na lang ang maghatid sa iyo pauwi. Hindi na, kaya ko na mag-isa. Ay naku, sa wakas na ilabas na natin si ate. Kung matagal pa, siguradong mahuhuli ako. Pero, paano kaya ni Huwei nagagawa na? Magpanggap na maayos kay At. Pero, si Huwei at Ifan, nasa kabilang kwarto na. Halos 5 oras na. Ano ba ang kinakatakot? Hindi naman mabubuntis si Ed. Si Huwei, umaasa pa sa anak ni Ifan para sa mana. Ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Dati binigyan mo ako ng lakas para labanan ang mundo. Ngayon hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo. Kuya, magaling ka talaga, maging matapang ka. Huwag mong isuko ang pangarap mo. Para sa anak. Para sa sarili ko. Dapat bayaran ni Luyun Huwei ang ginawa niya. Sige lang, nandito lang ako para sa iyo. Ayu, ingat.
Ayu. Ayu, ano ang ginangyari? Lu Yunhuay, ano pa ang hinihintay mo? Tulungan mo siya. CJ. Ayu, kapit ka, dadalhin kita sa ospital. Dugo. Ang daming dugo. Ano pa ang hinihintay mo? Tulungan mo siya. Siya. Boss Lu. Si MS, ay nahulog at sumasakit ang tiyan. Dalian mo, dalhin sa ospital. Yu Huai, ang anak ko. Yun Huai. Huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Boss Lu, huli na para kay MS. Lu Yunhuay. Tulong ng Montag si Ayu. Boss Lu, alis na tayo, Boss Lu. Huli na, Boss Lu, alis na. Lu Yunhuay. Boss Lu, alis na, Lu Yunhuay. Kapag nawala siya ng tuluyan, mababaliw ako. Sinusumpa ko, si Tangkinyo lang ang minahal ko. Kung hindi, mamatay ako ng masama. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Tingnan mo, ito ang pag-ibig na pinagtanggol mo ng buong lakas sa loob ng 9 na taon. Nakakatawa talaga. Umalis ka, malakas ang pagdurugo niya sa matris. Ayu, huwag kang mata ko. Nasa ospital na tayo, ililigtas ka ng doktor. Umalis ka. Makakaligtas ang bata. Ayu. Bakit ganito kalala ang mga sugat mo? Ano pa ang hinihintay nyo? Tulungan nyo siya agad. Boss Lu, isa na lang ang natitirang operating room. Gago ka, ano pa ang inisip Montag? Asawa mo si Ayu, malubha ang mga sugat niya. Tulungan mo siya agad. Boss Lu, tumawag si Lolo. Sabi niya, dapat walang mangyaring masama sa anak ni Miss He. Ang daming dugong nawala kay Ayu. Pero kung may mangyari sa bata, mawawala ang karapatan sa mana. Ang mga paghihirap ni Ayu sa mga nakaraang araw, sayang lang ba ang lahat? Yun Huai, gumagalaw ang babi ko. Sabi niya, ayaw niyang mamatay. Kailangang magdesisyon agad si Boss Lu. Nabis ang pinakamahusay na oras para iligtas siya. Parehong pasyente ay nasa panganib. Lu Yunhuay, dati akong katulad mo na. Pinili ko ang pamilya at nawala ang lahat. Sasabihin ko sa iyo, huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Pumili ka, bilisan mo. Boss Lu, pumili ka. Ako ang pipili. Ifan, dalhin mo siya agad sa operating room. Ano man ang mangyari, pipiliin kita dahil ikaw ang babaeng pinakamahal ko sa buhay ko. Ayu. Kaya mo yan. Lu Yunhuay, gago ka talaga. Pinili mo ang kabit imbes na si Ayu. Dapat ba siya sa ginawa mo? May available na operating room. Dalhin na ang pasyente. Mabuti naman, dalhin na sa operating room. Umalis ka, hindi ka karapat-dapat. Sana walang mangyaring masama kay Ayu. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin.
Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari kay Ayu. Ifan, magpahinga ka muna. Lalabas ako para magtanong sa doktor. Yun, Huway. Natatakot ako. Natatakot ako na may mangyaring masama sa bata tulad ng nangyari ngayon. Pwede bang huwag kang alis? CJ, Sasabihin ko sa iyo, ang hirap ng nangyari kay Miss Tang. Muntik na siyang mamatay sa operating table. Ganito, hindi dumating ang asawa niya. Sabi nila, mahirap siyang magbuntis. Nagsikap siya ng husto, tapos ganito pa ang nangyari. Kawawa naman. Tang. Mahirap magbuntis. Baka sila ang tinutukoy na Ayu. Baka. Baka buntis si Ayu. Nasaan na siya? 2 oras na ang nakalipas nang umalis ang pasyente. Yun Huway, nasa kaliwang drawer ng desk ang gamot sa tiyan. May pang-alis ng lasing din doon. Sa araw ng roadshow, huwag mong isuot yung gray na suit. Hindi bagay sa'yo yun, mukha kang pagod. Kakagaling lang niya sa operasyon. Iniisip pa rin niya ako. Ako ang pipili. Ifan, dalhin mo siya sa operating room agad. Ang tarantado ko talaga. Bago umalis si MS Tang, patuloy siyang tumingin sa pinto. Anong sinabi niya sa'yo? Sabi niya, darating siya. Ayu, nagkamali ako. Mali ang pinili ko. Kung may araw na hindi mo na ako mahal, sabihin mo sa akin. Pero huwag kang magluloko. Isinusumpa ko si Lu Yunhui. Ang inyo lang ang minamahal ko. Kung lumabag ako, mamatay ako ng masama. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayu, hintayin mo ako. Hoy, Ayu, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan ka dahil kay Heifan at sa bata. Papauwi na ako, hintayin mo ako. CJ, maghahanda muna ako ng kaunti. Nandito lang ako sa bahay, hintayin kita. Ayu, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Hintayin mong umuwi ako. Lu Yunhui, hindi na tayo magkikita pa. Pinakalat ko na ang mga bagay. Tiyak na mapapahiya ang pamilya Lu at masisira ang Lucor. Makakatulong din ito sa Mu family. Huwag kang mag-alala. Zakhay na. Ayu, dito na tayo mamumuhay. Walang makakagambala sa atin. Yunhui, nag-resign na ako sa trabaho kong designer. Ikaw na lang ang mundo ko mula ngayon. Ayu, ang aking pagmamahal sa iyo ay totoo at walang duda. Sa buhay ko, ikaw lang ang gusto ko. Naaksidente si Ayu, paano ako naging tanga? Na hindi ko siya dalawin? At yung sinabi ng nurse, totoo bang buntis si Ayu? Hindi ba't mahirap siyang magkaanak? Hindi pwede. Kailangan kong makita siya agad. Ayu. Ayu, bumalik na ako. Ayu. Ako to, Yunhui, bumalik na ako.
Hindi ba't ito ang regalo ko para kay Ayu? Enero 8, 2025, Grand Hotel. Unang beses na nagtaksil. Ay, bumalik ka na. Regalo para sa'yo. Salamat. Enero 28, 2025, bisperas ng bagong taon, bahay. Ayu. Maligayang bagong taon. Salamat. Marso 11, 2025, aking kaarawan, opisina. Pasensya na, kagabi kasi sobrang busy sa proyekto, hindi ako nakauwi. Para samahan ka sa iyong kaarawan. Okay lang, huwag ka masyadong mapagod. Luyun Huway, mula ngayon. Hindi na tayo magkikita. Maghiwalay na tayo. Ang tunay na kasama ko sa buhay ay si Ifan. Nababaliw ka na. Tang Qingyu, ang hindi minamahal. Ang tunay na kabit. Ang pipiliin ko ay si Ifan, dalhin mo na siya sa operating room. Hindi pwede, Ayu, lumabas ka, huwag mo akong takutin. Wala na si Ayu. Bakit wala na ang lahat? Ayu, bumalik na si Ayu. Ayu, ako. Bakit kayo? Nasaan si Ayu? Ginoo, kanina raw may magandang balita ang misis nang umalis. Aya pinahinga niya kami. Pero paang may kakaiba. Aya naisip naming ipaalam sa inyo. Tito Yu. Sabi mo umalis si Ayu ngayon? Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi namin alam, pero ang misis ay may daladalang maleta at masayang-masaya nang umalis. Oo. Tang Qingyu, ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Sabi mo, Boss Lou, may problema. Hindi namin alam kung sino ang nag-print ng lahat ng nangyari sa inyo ni MSG. Ngayon, kumakalat na ito sa buong lungsod. ipatawag mo agad ang abogado at EC para pigilan ito. At kahit anong paraan ang gamitin mo, hanapin mo agad si Ayu. Ifan, papatayin kita. Yifan, sa wakas ay stable na ang tiyan mo. Pagkatapos ng ilang buwan, makakarga na natin ang bata. Sa wakas ay may tagapagmana na ang pamilya Lou. Nakakarelats na ako. Si Yifan ang pinakamagaling. Hindi tulad ni Tang Pingyu. Ni hindi makapag-anak, walang silbi talaga, ganun talaga. Naku, mama, huwag ninyong sabihin iyan, kasi si Yunhuay at Qingyu ay nagmamahalan ng 9 na taon, ang damdamin nila, biglaan, ay hindi basta-basta mawawala. Pag napag-usapan ito, nainis ako. Siya at si Yunhuay, magkasama ng 9 na taon. Ni isang tulong ay wala siyang nagawa. Isang dekorasyon lang siya, maganda pero walang silbi. Ang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung makakarating pa si Yunhuay. Pero mas mabuti na rin, manatili na lang siya sa bahay, kasi matagal na rin niyang hindi nakikita si Pingyu. Ano? Hindi pa umalis si Tang Qingyu? Oo. Ayaf ni Yunhuay na maghirap si Qingyu,
kaya pinatira niya sa bahay. Pero okay lang, malaki naman ang bahay, isang tao lang naman. Hindi naman problema, Naku. Anak, bakit hindi problema? Ikaw na ngayon ang asawa ni Yunhuay. Diborsyada na siya, may mukha pa siyang manatili dito. Walang magulang talaga, walang modo, ganun talaga. Walang sense of propriety, Yifan. Mag-ingat ka, malapit nang mag-ipo ang Lucorp. Maraming babae ngayon ang gustong maging kay Zonj. Tiyak na ayaw niyang bitawan si Huwej. Okay lang, huwag kang mag-alala, basta nandito ako, hindi ko hayaang magtagumpay ang babaeng iyan. Si Yifan at ang sanggol sa kanyang tiyan, ang tunay na kinikilala ng pamilya Lu. Ano Beazia? Naku, bakan gayon na. Ang gamit ni Tang Pinyo. Itapan emaw na. Zige. Aray, huwag kayong pupunta. Kung malalaman ni Yunhuay, siguradong magagalit siya. Ang nararamdaman niya kay Kinyo. Hindi ba ninyo alam? Tama ba, ne? Kung ayaw putulin ni Yunhuay, tayo na ang magputol. Tara, hindi ako naniniwala na may gagawin pa siya. Sa kanyang ina. Ne, aray. Anak, bakit baza ka ng ganyan? Nasaan ang assistant mo? Bilisan mo, kunin mo ang tuwalya. Punasan Montag agad. Baka magkasakit ka. Aray. Nay, ako na lang. Hindi pwede. Ipapakulo ko ng luya para mawala ang lamig mo. Zhao, bilisan mo ang pagluto ng luya. Zhao, ano ba? Tingnan mo ang itsura mo. Vala kang. Itsura ng tagapagmana ng Lu. Tatay, siguro na traffic lang si Yunhuay sa ulan. Kaya nagmamadali siyang umuwi para sa inyo. Yunhuay, tama ba? Yunhuay, ano ang nangyari? Parang hindi ka masaya. May nangyari ba sa daan? Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Malapit na ang IPO ng Lu Corporation. At saka, sa susunod na buwan, magiging ama ka na. O, huway, magiging ama ka na. Kayong mga ito. Saan kayo pupunta kanina? Ha? Sa bahay mo, para tulungan si Tang Pinyo na maglipat ng gamit. Ulitin mo. Yunhuay, mabait lang ang intensyon nila. Dahil, dibosyado ka na kay Kinyo. Hindi maganda sa Lu family kung mananatili pa siya dito. At hindi rin maganda para kay Kinyo. Kaya namin ginawa ito. Kaya, gusto ninyong paalisin si Kinyo? Hindi. Ganun. Para lang naman ito sa kabutihan ni Kinyo. Sinabi ko na kapag hinamak mo si Ayu, tapos na tayo. Sino ang nagpahamak sa'yo para manghamak kay Ayu? Wala akong Yunhuay, maniwala ka sa akin, tatay. Yunhuay, Paitawan Mo. Yunhuay, humalma ka. May anak pa sa tiyan ni Yifan. Wala ka. Saan galing? Yunhuay, sobrang mahal kita. Hirap na hirap tayong nagpakasal. Ayokong mawala ka. Pero hindi kita mahal. Kung hindi mo ako inabutan ng lasing, umakyat sa kama ko. Hindi sana kami ni Ayu nagkagulo, ganito ang sitwasyon ngayon. Ano sinasabi mo? Hindi Montag ako mahal. Paano mo ako hindi mamahalin? Ako. Bata pa lang, gusto na kita. Mayroon pa akong anak mo sa tiyan. Bakit mo ako hindi mahal? Sabihin Montag. Bakit Montag ako hindi mahal? Bakit SI tension lang? Ang makakatanggap ng pagmamahal mo. Sabihin Montag. Ano ka ba? Hindi mo kayang ikumpara sa Ayu. Kung hindi siya mahina ang katawan, hindi kita titingnan kahit isang beses. Ang bata, ayaw ko na. Ay, Yunhuay. Lu Yunhuay. Alam Montag ba ang sinasabi Montag? Umalis na si Ayu. Ayaw ko na ng kahit ano. Yunhuay, bitawan Montag ako. Ay, Yunhuay. Pigilan mo siya, Yunhuay. Kailangan may pagtanggol ang anak sa tiyan ni Yifan. Ay, ingatan ang bata. Hey naku, ay.
Ang sarap ng hanging bagong buhay. Dito ang dating larangan mo. Ilang taon nang hindi humahawak ng pluma. Hindi naman nanunuyo ang kamay? Ano? Nagdududa ka pa ba sa kakayahan ko? Sa loob ng kalahating taon, gusto kong umakyat ang aking ningning sa pinakatanyag na publikasyon. At saka, ipapalabas ito sa lahat ng advertising screen sa buong mundo. Naniniwala ako sa iyo. Kung kulang ka sa puhunan, matutulungan kita. Pero ang unang kliyente ng Ningning, dapat ang pamilya mo. Kailangan ko ng tulong para makuha agad ang mana. Maligayang pakikipagtulungan. Ayu. Saan ka ba talaga pupunta? Hinanap kita sa lahat ng ating napuntahan. Hindi kita mahanap. Boss Lou, Nakita ko si Ayu. nag-abroad na ang misis ko. Ano sinasabi mo? Pinapanggap mo lang ako ng magulang ko, di ba? Sabihin mo sa akin na tama. Hindi, Boss Lou. Ito ang immigration papers ni misis. Noong umalis siya, nag-abroad na talaga. Sabihin mo sa akin ang honeymoon natin sa Maldives. O sa Iceland. Ayu, 3 henerasyon ng pamilya ko ay nasa militar. Hindi kami pwedeng mag-abroad. Huwag kang mag-abroad. Kapag nag-abroad ka, hindi na kita mahahanap. Tama si Boss Lou. Dapat itapon isa kong kaibigan. Magmimigrate siya. Bago umalis, gusto niyang magkita kami. Ayaw na sa akin ni Ayu. Boss Lou, Ayu, nasaan ka? Hindi ko kayang mawala ka. Boss Lou. Ang pasyente ay matagal nang may sakit sa tiyan. Dahil sa matagal na pag-inom ng alak, may perforation na ang tiyan. Kung magpapatuloy pa, maaaring magkaroon ng kanser. Sumama ka sa akin, kukunin natin ang treatment plan. Alam mo ba ang nakita ko sa nurse station? Isang pregnancy test result. Ang apelido ay Tang. Tang na katulad ni Hai Tang. Hindi kaya yung asawa ni Boss Lou? Ang ex-wife ni Boss Lou? Hindi ba sabi nila mahirap siyang magbuntis? Hindi ko alam. Noong umalis ako, apelido lang ang nakita ko, hindi ang pangalan. Ano sinabi mo? Anong pregnancy test result? Nasaan? Boss Lou, sa nurse station, inaayos ang mga records. Baliw, siya naman ang nangaliwa, tapos naghiwalay sila. Ngayon nagpapanggap pa siyang nagmamahal, nakakadiri. Pregnancy test result, meron ba kanina? Yung may apelidong Tang, kinakausap kita. Mukhang meron. Nasaan? Bigyan mo ako. Nandyan lahat ang mga pregnancy test result na na-process kanina. Hindi na namin matandaan kung alin. Tang, hindi kaya si Ayu? Sabi nila mahirap siyang magbuntis, ngayon nagawa niya. Tapos nangyari pa ito, kawawa naman. Sabi ng doktor, mahirap kang magbuntis. Ang bigat ng pressure sa akin ng mga magulang ko, hindi ko na kaya. Maghiwalay na tayo, lahat ng ginawa ko ay para sa anak. May intindihan mo naman siguro, di ba?
Impossible. Kaya, pinabuntis mo ang ibang babae. Ang gaming dugo, Lu Yunhuay, ano pa ang hinihintay mo, Tak? Buntis siya, Boss Lu. Baka noong aksidente. Buntis na siya noon. Ayu. Lahat ng ginawa ko para sa bata. Dapat maintindihan mo, baliw ka ba? Buntis siya, pipiliin ko si Ivan. Ganoon ko siya trinato noon. Bakit hindi ko agad napansin? Kaya pala umalis si Ayu. Talagang gago ako. Umalis si Ayu. Dahil nasaktan ko ang kanyang puso. Kung magbabago ako, at mas maging mabuti sa kanya, babalik siya para sa bata. Ilang buwan na lang ipapanganak ang bata, may oras pa. Hoy, ipapublish mo agad na buntis si Ayu. Ang anak naming dalawa ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lu. Si. Magiging ama na ako. Kyoto. Kailangang maghanda, baka biglang bumalik si Ayu. Para maipakita ko ang sarili ko. Ayu, Yunhuay. bakit ka nandito? Ako. Hindi ba't sinabi kong ipa-abort mo ang bata? Bakit nandito pa? Ako. Sasabihin ko sa'yo, dapat ma-abort ang batang ito ngayon. Ayaf ka o. Yunhuay, Yunhuay, Yunhuay. Anak mo ito, 3 buwan pa lang, hindi ba? Wala ka bang pakiramdam at ang nararamdaman ko? Para sa'yo mula pagkabata. Mula noon, kaibigan kita. Pero may masamang balak ka kung hindi para kay Ayu. Para sa matiwasay na kinabukasan, hindi ko ito ipapatuloy. Ang batang ito, halika, ipa-abort mo na ngayon. Ayaf ka o. Yunhuay. Ano ba ang ginagawa Montag? Bastos. Tatay, Okay, kalang. Nanay. Ang batang ito ay dugo ng pamilya Lu, dapat itong manatili. tatay, hindi pwedeng manatili ang batang ito. Buntis din si Ayu ngayon kung makikita niya ito pagbalik niya. Buntis pala ang babaeng iyon, ang anak niya. Hindi kikilalanin ng pamilya nating Lu, dahil lang sa kahihiyang ginawa mo sa kanya, muntik nang mabangkarote ang Lu Corporation. Nagdesisyon na ang lolo mo, bawiin lahat ng iyo sa kumpanya. Kapangyarihan at posisyon. Hindi pwede, tatay, kung mawawala ang mga ito, paano ko hahanapin si Ayu? Nakiusap na rin ako pa sa iyo. Pumayag na rin ang lolo mo. Kung iwan mo ang anak ni Ivan, maaari niyang bigyan ka ng pagkakataong magbago. Tatay, nanay, hindi rin naman kasalanan ni Yunhuay. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa kagaya ni Pinyo? Kung ang batang ito ay nagdudulot ng hirap. Kay Yunhuay, walang zizi kung ipipilit ka o pia. Wala nang ibang ibig sabihin. Yifan, huwag kang mag-alala, pagkapanganak mo sa bata. Ipagkakasal na kayo. Nanay, ako. Sage, dating si Queen sa Kyoto. Pa sa design exhibit, kung may pride ka talaga. Samantalahin mo ang pagkakataong ito, magpakita ng resulta, kung hindi, manatili ka na lang sa bahay. Ayu, hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko kayo bibigyan, ikaw at ang anak natin. Queen, queen, queen. Queen, queen, queen. Nagwagi sa lahat ng major awards sa buong mundo, nagtayo rin siya ng sariling fashion brand, CYCAN, na naging trendsetter na ngayon, noong nag-retire siya noon. Nalungkot ako para sa kanya, tulad ng dati, patuloy sa pagwawagi. Hanggang ngayon, ibang tumatanggap ng award para sa kanya. Hindi pa natin alam ang itsura niya. Maaga pa ng kalahating oras, bakit ang dami pa ring tao?
5 taon na ang nakalilipas. Kilalang designer sa buong mundo pero hindi alam kung bakit. Bigla siyang nagretiro, mayong bumalik siya. Kung makukuha natin ang partnership sa kanya, ang mga problema ng Lu Corporation ay hindi na magiging balakid. Yun Huwai, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito para mapanatili ang iyong posisyon sa Lu Corporation. Tingnan mo, lumabas na siya. Maligayang pagbabalik. Ang tagal nating hindi nagkita. Salamat sa inyong suporta. Ang boses na ito, parang pamilyar. Ang pakiramdam parang kilalang kilala. Parang Ayu. Bakit parang? Ang babaeng yan na si Tangpinyo, hindi pwede. Huwag mong hayaang lumapit si Yun Huwai sa kanya. Aray, ang sakit Yun Huwai, sumasakit ang tiyan ko. Ang daming tao. Hindi mo rin alam ang sarili mo, mag-ingat ka. Ngayon, pinoprotektahan ng pamilya ang batang ito, kailangan ko rin hanapin si Ayu. Para makabalik sa pagiging pinuno ng Lu, kailangan munang tiisin. Tumayo ka, dadalhin kita sa ospital. Nakaayos na ang hotel at restaurant. Tara na. CJ, ito ba yung sinasabi mong kahit ano na lang? Na-advance ang flight mo, kaya nag-arrange ako bigla. Kamusta? Ayu, sa wakas nakita rin kita. Ayu, sa wakas nakita rin kita. Ayu. Miss na miss kita nitong mga nakaraang buwan. Alam kong nagkamali ako, pwede mo ba akong patawarin? Pangako ko. Lu Yun Huai. Lumampas ka na. Kausap ko si Ayu, wala kang pakialam. Malaki ang impluwensya ng pamilya mo pero wala kang karapatan sa mga bagay-bagay sa pamilya ko. Umalis ka. Hoy Ayu. Buntis ka, hindi ka pwedeng uminom, bilisan mo. Palitan mo ng gatas. Anak, wala nang kwenta yung huli mong pagmamalasakit. Ayu. Alam ko. Marami akong nagawang mali noon pero maniwala ka sa akin. Magbabago ako. Ayu, tingnan mo, nag-research ako ng maraming bagay. Tingnan mo, tinuturuan niya ako. Paano maging isang mabuting asawa? At mabuting ama? Unti-unti na akong nagbabago at eto pa, tingnan mo. HMP. Ikaf? Dapat ka bang maging ama? Ng babae ka habang kasal? Pinabayaan mo ang asawa mo para sa kabit? Lu Yun Huai. Wala kang kahit katiting na ugali ng isang ama. Ayu. Alam ko, isa akong gago noon. Pero maniwala ka sa akin, magbabago ako sa hinaharap. Buong puso kitang mamahalin. Bitawan mo. Ayu, buntis ka ngayon, wala kang ako. Paano ka mabubuhay? At saka, hindi pwedeng walang ama ang bata pagkapanganak. Wala na lang sigurong ama, masama ito sa paglaki ng bata. Napakasama talaga. Ilabas mo lahat ng pinabili ko dati. Sabay-sabay natin ilagay. Ayu, ipaparamdam ko sa'yo ang tunay kong damdamin. Tingnan mo. Ayu. Alam kong mahilig ka sa fireworks. Ang pagmamahal ko sa'yo, tulad ng fireworks na ito, kumikinang.
Ayu, payag ka bang pakasalan ako muli? Ayu, pakasalan mo ako. Mamahalin at aalagaan kita habang buhay. Pagmamahal na habang buhay, ipagmamalaki ng lahat, Luyun Huwai, ang pangako mo, nakakatawa. Boss Lu, nagkakamali ka ng tao. Hindi ako ang Ayu na sinasabi mo. Ngayon, hindi na ako muling magkakamali. Ayu, ano ba ang sinasabi mo? Hindi totoo yan. Ayu, huwag mo akong lokohin. Sinabi ko na sa'yo, hindi siya si Ayu, hindi yung ex-wife mo na iniwan mo para sa kabit at anak. Moye, binigyan mo ba si Ayu ng anumang gamot? Boss Lu, sabi ko na hindi ako ang Ayu na sinasabi mo. Kung patuloy mo akong guguluhin, ipapablotter kita. Hindi, Ayu. Iyan lang ang kayang ipakita para ipagmalaki, isang fireworks lang. Sino ba ang hindi kayang magpaputo? Alam ko na, galit pa rin si Ayu sa akin. Ito ay tiyak na pagsubok niya sa akin, Ayu. Tiyak na babalik kita. Ayu, kung maingay para sa'yo, papatawag ako para ayusin. Sa Kyoto, may ganyang problema, pero hindi naman issue. Kuya, ngayon gusto kong ako mismo ang gumawa. Dati, si Luyun Huwai ang nanakit sa akin, pero ngayon, mas mabuti pang gamitin ko na lang. Bukod pa, mas masarap sa pakiramdam kung ako mismo ang gumanti. Sige, sana magtagumpay ka. Anuman ang kailangan mo. Sabihin mo lang. Sa collaboration na ito, pipili ako ng pinakamagaling. Hindi ako magbibigay ng espesyal na pabor. Gusto ko yan, kung sa pagkakataong ito ay makakasama ko ang mo family. Para talunin ang ibang kumpanya at makuha ang bagong proyekto mo. Malapit na akong makuha ang mo family. Super confident ako sa collaboration na ito. Yixed, sige, magsumikap tayong pareho. Yun Huwai, nakauwi ka na. Narinig ko, yung fireworks na pinaghandaan mo ngayong gabi para sa buong lungsod. Para sa akin ba yun? Para kay Ayu yun. Kahit anong kalokohan ang gawin mo, basta huwag mong ikahiya ang pangalan ng pamilya Lu. Tay, nasaktan ko ng sobra si Ayu dati, tapos ngayon. Buntis pa siya. Kung papatawarin niya ako, handang-handang kong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Yung babeng yun na naman. Kahit umalis na siya. Wala akong pakialam sa MJ yan. Ito ang invitation para sa design exhibit. Gayon. Kung hindi, huwag ka nang lumabas at magpahiya. Ang ganda niya, kamukha ni Tang Pinyo. Paano kung siya nga? Hindi pwede, kailangan kong gumawa ng paraan. Bantayan ka o si Yun Huwai. Sandali lang. Ito ba? Ang design ni Tang Qingyu? Maganda. Akin na, tara na. Tay, hintayin niyo muna ako. Tay, tingnan nyo. Ito. Ito ang disig na ginawa ko. Narinig ko na sa exhibit na ito. Ipapakita ang mga bagong produkto ng mga kumpanya. Alam ka o, abala ang Lues ngayon, baka Valentine para magazine. Hindi ko alam kung magagamit ito. Ay naku. Ang ganda ng style, maganda pero may lalim. Maganda talaga. Hindi ako nagkamali sa'yo, Yifan. Ito na lang ang ipakita natin. Yun Huwai, tingnan mo. Mahilig din sa design si Ayu. Kung matututo siya rito, baka magbago ang tingin niya sa akin. Kailangang makuha ko ang collaboration na ito. Kailangang makuha ko ito.
Kamusta? Kinakabahan ka ba? Ito kasi ang unang design exhibit mo sa buhay mo. Medyo, Nandito ang pamilya Lu ngayon, huwag kang magpatalo. mga walang kwentang tao lang yan. Ano pa ba ang magagawa nila sa exhibit ko? At saka, sikat na sikat ako kung magkakagulo sila. Papatayin ko ang mga mata nila sa ganda. Noong nakaraan, hindi ko nakita ang mukha ni Queen. Pero siguradong maganda siya. Kung makakasama ko siya sa isang proyekto, sulit na ang buhay ko. Kung mangarap, dapat malaki. Diretso sa punto. Hindi na problema ang hindi makasama. Nalalamontak ako. May bali-balita na. Hindi ko alam kung sino ang gago. Nasa biyaya pero hindi alam. Wow, ang ganda ng exhibition na ito. Siguro lahat ng kumpanya ng damit. Ay nandito. Oo, maganda. Talagang may kakayahan sa murang edad, Yun Huway. Mamaya, dapat magpakita ka ng maganda. Ma, nakuha ko ba ang mana? Hindi mo na ako pakikialaman sa personal kong buhay. Gavin, Montag muna. Hindi ko alam kung ano ang meron sa babaeng iyon, na hindi mo siya makalimutan. Lu Yun Huay, alam kong. Hindi mo pa rin nakakalimutan si Tangpinyo. Sisiguraduhin kong, alisin siya sa puso mo. Ayu, sigurado akong ibabalik kita sa akin. Tingnan, dumating na si Queen. Ayu, Ang ganda. Hindi ko alam kung sino ang mayamang babae. Ang ganda ng aura, lalapitan ko siya. Huwag. Ayaw niya ng pakikisama. Ayu, Ang sikat na designer sa buong mundo. Ang babaeng iyon. kasama ko si Ayu noong kolehiyo. Hindi ako nagkakamali. Bumalik siya para kunin si Yun Huway. Hindi ka o siya papayagan, Yun Huway. Ano ba ito? Bakit si King Yu? Kasama mo siya ng matagal. Hindi niya sinabi sa iyo. Tatanungin ko siya. Ayu, alam kong hindi ako nagkakamali. Tangpinyo, hindi ba't ilang taon ka lang? Nag-aral ng disenyo. Bakit bigla kang naging queen? Ayu, nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Naiisip kita, halos mabaliw na ako. Ayu, alam kong dahil sa bata. Kaya ka nagalit. Sige, alis na ako. Hindi kita istorbo, okay? Yun Huway, noyon sa yifan. Ang asawa Montag. Ano ba itsura mo? Ang babaeng iyon na hindi makapag-anak. Kung ayaw niya, umalis siya. Hindi namin kailangan sa pamilya Lu. Nanay, huwag mong sabihin ang ganyang salita, buntis na si Ayu mayon. Bitawan mo. Kung hindi, tatawag ako ng bodyguard. Ayu, alam kong lahat ito ay pagsubok mo sa akin. Hindi ba? Huwag kang mag-alala sa buhay ko. Hindi na kita iiwan. Ako ay si Queen. Hindi ang tangking yun na sinasabi ninyo. At hindi ko kayo kilala. Makinig ka Ayu, ang collaboration na ito ay napakahalaga sa akin. Hindi ba gusto mo ng design? Kapag nakuha ko na ang collaboration na ito, tiyak. Papag-aralin kita ng design. Huling beses ko na itong sasabihin. Bitawan mo. Pasensya na Ayu, talagang tinutulungan kita. Ayu, kung galit ka, sa akin at sa bata mo ibuhos. Huwag mong saktan si Yun Huway. Bodyguard, dalhin ninyo sila. Tangpinyo, may lakas ka pa ng loob na galawin ako. Ito ang teritoryo ko. Sino pa ang may lakas ng loob na magmalabis dito? Ayu, magkasama na tayo ng matagal. Hindi ako nagkakamali, bakit ayaw mong aminin? Huling beses ko na itong sasabihin, ako ay si Queen. Ang tangking nyo na nagtiis para sa pag-ibig. Ay hindi na babalik mula nang tayo ay maghiwalay, dalhin ninyo. Paano hindi si Ayu ito? Parehong-pareho naman.
Itong Tang Pinyu, ilang araw lang hindi nakita. May lakas na ng loob na gawin ito sa atin. Parang baliktad na ang mundo. Yun Huwei, kahit anong gawin ni Ayu sa akin. Ayos lang, pero paano niya nasaktan ang puso mo? Sa huli, dahil lang ito sa bata kaya ganito si Ayu. Tigilan ninyo. Hindi pa rin ako pinatawad ni Ayu. Maghanap ka agad ng impormasyon tungkol kay Queen. Ayu, madaliin kong makapasa sa pagsubok mo. Para maibalik kita at ang bata sa ating tahanan. Maligayang pagdating sa aking fashion design exhibit. Huwag na nating patagalin, simulan na natin. Tang Pinyu, pagsisisihan mo ito. Na nagpakita ka sa harap ni Huwei. Ang gown na ito ay aking likha 5 taon na ang nakalipas. Hanggang sa nagpahinga ako sa ibang bansa kamakailan. Bigla akong nagkaroon ng inspirasyon at natapos ito. Parang pamilyar ang gown na ito. Baka kinopya lang ito. O, sabihin mo nga, sino ang kinopya ko? Ako. Ako ang nag-report. Nakikita ang plagiarism sa aking trabaho. Miss He, kailangan mong magbigay ng ebidensya. Siyempre meron akong ebidensya. Ito ang aking design draft, pinag-isipan at binago ng paulit-ulit. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng katarungan. Ang linya at hugis, halos magkapareho. Ang gawa ni Ifan ay exhibit ng Lugroup. Nasa exhibit hal nan gayon. Ito ay binago lang ang kulay, hindi man lang ang stroke. Maaring ang Lugroup ang gustong magparatang. Kahit sino, kapag na-blackmail, siguradong masisira. Hindi maaaring magnakaw si Ayu ang kasiraang ito. Hindi kakayanin niya at ng anak niya. Pero ang Lu Group ngayon ay mahina. Hindi dapat magkaroon ng problema sa ganitong sitwasyon. Queen, ikaw ay isang kilalang designer na sa buong mundo. Bakit mo kinopya ang aking trabaho at kinuha ang lahat ng sa akin? Mga kasama. Ginamit ang inspirasyon ng iba, pero lahat ng gawa niya ay sariling kamay. Pwede akong magtestigo para sa kanya. Kaibigan mo siya, syempre panig ka sa kanya. Sino ang nakakaalam kung mayroon kayong lihim na kasunduan? Huwag mong sabihin yan sa kanya. Nahuli ka, kaya nagalit ka. Gumawa ng ganitong klaseng plagiarism. Nakakadiri. Palayasin siya sa fashion industry. Senior. NSE, sinabi mong kinopya ko, di ba? Ngayon, kaya mo bang i-recreate ang gawa na ito sa harap ng lahat? Ang design draft, bilang designer, lahat ay may sariling natatanging aesthetic at technique. Ito ay hindi kayang gayahin ng iba at ang accuracy ng recreation ay mas mataas kaysa sa iba. And mas para patunayan ang katotohanan. Sige na. Ang bilis mong natapos. Ayu, alam kong hindi ka magnanakaw. Ito ay paninirang puri. Ang pamilya ay naghahanap ng problema. And mas ang totoo ay mananatili, masarap ba ang lasa ng sariling kasalanan? Ikaf si tangking yu. Isang malaking katatawanan lang tuloy ang exhibit. Sabi ka unang gabi si Miss Queen bilang. Leader sa fashion industry, imposibleng mangopya. Walang kwentang paratang. Isa ka lang sa buong mundo. Sana maging karapat-dapat na makipagtulungan sa inyo. Ikaw si Ayu. Lu Yunhuai, ano ba ang gasto mo? Ang sugat dito, parehong-pareho kay Ayu. Ikaw talaga si Ayu. Elu, kung wala ka ng ibang sasabihin. Umalis ka na. Hindi ako si Ayu. Ano ba ang pinaglalaban mo? Buntis ka pa naman. Kahit hindi mo ako isipin mo naman ang bata sa tiyan mo.
Isipin mo naman yon. Ako si Queen, founder ng Brilliant Brand. Bumalik ako sa bansa para mag-exhibit at maghanap ng magagaling na partners. Basta ang style nyo ay tugma sa amin, pwede tayong magtulungan. Pagkatapos ng collaboration, magpapadala kami ng magaling na designer para tumulong sa partnership. Ito ang elite team ng Brilliant. Lahat sila ay top designers sa buong mundo. Kahit sino sa kanila, may international awards na. Ang galing, nakakuha sila ng ganito karaming experts. Kung makakapartner lang tayo sa Brilliant, pwede tayong sumikat. Pwedeng umangat ang company natin. Siyempre, kung hindi matuloy ang partnership na yun, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sa susunod, magkakaroon pa ako ng exhibits dito at may chance pa kayo. Ang may kakayahan, siyang unahin. Ako ang head ng Chen Family sa Kyoto. Ito ang card ko. Ako ang owner ng Chensing Group. Sana makatrabaho kayo. Tumigil kayong lahat. Imposible, halos magkamukha sila ni Ayu. Paano siya hindi si Ayu? Siya talaga si Queen. Pero bakit siya kamukha ni Tang Pinyo? Pareho silang magkamukha. Yun Huay, bakit ka nakatulala? Kung hindi ka gagalaw, maagaw ng iba ang partnership. Pero kanina, ganoon na lang ang trato natin sa kanya. Mac, sorry na lang sa'yo. Kung hindi natin makuha ang partnership, malulugi ang Lu Group. Pasensya na po sa kanina, na-offend namin kayo. Kasi po, kamukha niyo yung dating manugang kong walang kwenta. Sana po hindi niyo kami isipin. Huwag mo nang isipin pa. Ang lamig ng ugali mo. Talagang hindi yan si Tang Pinyo. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagiging bastos kanina. Hindi ko alam kung maaari kang magbigay ng oras ngayong gabi. Nais kitang ilibre ng pagkain, Ayu. Sasang-ayon ka, di ba? Diba? Wala akong sasabihin sa inyong pamilyang Lu. Ayu. Ang aming pamilyang Lu ay may reputasyon sa industriya ng fashion. Nais kong pag-isipan mong mabuti. Ang pakikipagtulungan sa aming Lu Group. Lu Yun Huay, hindi Montag PA naiintindihan? Ito ang pamilyang Lu at He, nagalit kay Queen. Tapos na ang magandang buhay. Ngayon gusto pang makipagtulungan? Ang ganda ng pangarap mo, ganyan ka talaga. Nasa kamalo sa isipin mo. Iminumungkahi ko, palayasin natin sila. Kung ganito kayo kasuya sa pamilyang Lu, umalis na kayo, Ginoong Lu. Ayu, ganito na lang ba ang tingin mo sa akin ngayon? Ito. Espesyal na inihanda para sa iyo. Ano ito? Alam naming darating ka. Lahat ng mga boss sa Kyoto ay excited. Gusto nilang salubungin ka at magdiwang. Hindi mo man lang makuha ang kontrata. Wala kang silbi. Ay, sino ba ang makakaalam na si Queen? Ay kapareho ni Tang Pinyo. Kung hindi sana ganito. Kasalanan ng babaeng yon, kahit na siya talaga si Pinyo. At kanina, sa harap ng maraming tao, pinahiya natin siya, natural lang na magalit at magtampo. Kung siya talaga si Tang Pinyo, dapat mas lalo niyang ibigay ang kontrata kay Yunchon. Ilang taon na kayong magkasama ni Yunhuay. Wala man lang kayong anak, wala ka ring naitutulong. Ngayon hihingi ka ng kontrata, pinagbigyan ka na nga. Nanay, mahal ko talaga si Ayu. At saka, may anak na siya ngayon. Ano bang ginawa ng babaeng yon sa iyo? Sa ilang araw, ay ang salusalo para kay Queen sa buong Kyoto. Kailangan mong samantalahin ito. Kunin mo ang kontrata, kung hindi, sa lolo mo. Hindi kita mapoprotektahan. Boss Lu, ito ang hinihingi mo. Tatlong buwan na ang nakalipas na aksidente si Ayu. Sa panahong ito, Pupunta pala, Boss Lu. Maing sabi akong nalaman. Napakahalagang bagay. sabihin mo, Sinadyang kong tingnan ang immigration records ni Mrs. at ni Queen. Nakita kong 100% match ang kanilang fingerprints. alam ko na siya si Ayu. Ngayon, siguradong, isasama ko na siya pabalik. Hindi, kailangan kong maghanda ng mabuti. Ngayon, dapat kong isama silang mag-ina ng buo. Hala, Boss Lu, tingnan Montag. May kailangan pa bang bilhin? Hindi na. Ikaw na ang sumundo. Hintayin kita dito. Nakakainis. Anong ginagawa mo dito?
Ito ay mall ng pamilya mo, maswerdo ka dito. Sino ang kasama mo? Nasaan si Ayu? Hindi ba halata? Pagdating sa pagkatao, mas dapat akong maging mabuting ama kaysa sayo. Anong karapatan mong husgahan ako? Noon, ikaw rin naman ay nagpakasal sa pamilya mo at pinabayaan ng pag-ibig. Nagresulta pa ng pagpapakamatay ng iba, wala kang karapatan. Dahil kalokohan ka noon. Nangyari ang trahedya. Kaya ngayon, hindi ko hayaang maulit ang trahedya kay Ayu. Ginagamit mo lang si Ayu. Para sa interes mo sa pamilya mo. Kapag nalaman ni Ayu, Alam na ni Ayu, akala mo takdi lahat. Ay katulad mong tanga, nagluko ka, may kabit. Tapos gusto mong mabuhay ng masaya kasama si Ayu? Gago ka talaga. Tigil. Ayu. Ayos ka lang. Ikay lang ako. Kahit away niya ako, hindi niya ako kayang talunin. Ayu, pinagtatanggol mo siya laban sa akin. Problema? Ayu, tayo ang tunay na mag-asawa, bakit mo pinagtatanggol ang isang estranghero? Laban sa akin. Hindi ako. Nakita ko na ang immigration records, ikaw talaga si Ayu. Ayu, ang dahilan kung bakit ako narito sa mall na ito ay para mamili ng mga gamit para sa bata. Parehong-pareho tayo ng iniisip. Tingnan mo, ito ang mga damit na binili ko para sa bata. Ang liit-liit, ang cute. Maganda ito sa ating anak. At ito, tingnan mo, bote ng gatas. Binili ko na ang lahat ng laruan, pinili ko ang pinakamaganda. Tingnan mo, hindi ko alam kung lalaki o babae ang bata, kaya inihanda ko ang lahat ng gamit, 2 set. Nagpagawa rin ako ng 2 nursery para pagdating ng panahon. Pwede na agad silang tumira, lalaki man o babae. Kung magkakambal pa, mas maganda. Tama na ba ang sinasabi mo? May gagawin pa ako, aalis na ako. Ayu, pakinggan mo ako. Huy, kung may sasabihin ka, sabihin mo, huwag mong sasaktan. Muye, huwag mong isipin na dahil ikaw ang panganay ng pamilya mo, ay matatakot ako sa'yo. Si Ayu at ako, nagmamahala ng 9 na taon. Sa relasyong ito, ikaw ang third party. Luyun Huway, hiwalay na tayo. Ayu, alam kong kasalanan ko ang paghihiwalay natin. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo, pero isipin mo ang bata, inosente siya. Gusto mo bang mawalan siya ng ama sa simula pa lang ng buhay niya? Karapat-dapat ba akong dumanas ng mga ito? Hindi Ayu, hindi ko ibig sabihin yon. Huwag kang magkamali. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay ko. Ang mga taksil, hindi karapat-dapat magsalita ng pag-ibig. Ayu, alam kong malaki ang kasalanan ko. Pero maniwala ka sa akin, hindi dapat mawalan ng ama ang bata. Luyun Huay. Ang bagay na ito, hindi mo na kailangang pakialaman. Ayu, gusto mo ba siyang gawing ama ng bata? Hindi niya tunay na anak ang bata, posible bang? Maging mabuting ama siya. Pero ako iba. Ako ang tunay na ama ng bata, siguradong mamahalin ko siya. Ng buong puso. Na ang pangalan ng bata. Marami na akong naisip, tingnan mo. Zian. Huang Chun. Ang ganda ng mga pangalang ito. Ayu, huwag kang mag-alala pagkapanganak ng bata. Sisiguraduhin kong nasa unang pahina siya ng family tree. Bakit? Ayu, kung sa tingin mo, ay hindi maganda ang mga pangalan ito. Maganda ang mga pangalang ito, may magandang kahulugan. Pero hindi na kailangan. Ayu, hindi dapat mawalan ng ama ang bata. Nawalan ka ng magulang noong bata ka, alam mo ang pakiramdam. Gaano kasakit ito sa bata? Huwag mong hayaang maranasan ito ng bata. Gayahin mo ang mga pagkakamali mo. Luyun Huay, kung hindi ka marunong magsalita, sarahan mo na lang ang bibig mo. Ay, Ayu, hindi ko sinasadya, hindi ko talaga sinasadya. Diretso lang talaga ang salita ko. Luyun Huway, sasabihin ko sa iyo. Hindi ko ipapaalam sa bata ang tungkol sa iyo. Dahil ang mga taksil ay hindi karapat-dapat maging ama. Ayu. Tangpin niyo ikaw talaga, babaeng ito. Bakit ka pa bumalik? Nahirapan ako. Para makuha si Yun Huway, ngayon naman ay kukunin mo ulit. Sasabihin ko sa iyo, hindi kita hahayaang magtagumpay. Tulungan mo ako sa isang bagay, hindi kita bibigyan sa pera. Ang ganda ng suot mo, ang pogi. Tara na, huwag natin silang patagalin. Si. Ang galing mo,
Ginamit mo ang pakikipagtulungan para takutin ang lahat, na huwag makipag-ugnayan sa Lu. Kung ganito ang sitwasyon, hindi tatagal ang Lu ng 2 buwan. Karapat-dapat lang sa kanila iyon. Ingat! Ayu. Nasaan ka na ba talaga? Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Siya ang bida ngayon, pero huli na siya. Nang mahigit 1 oras. Hindi mo alam. Baka nasa daan pa ang magandang dalaga at gwapong binata. At masyadong nag-enjoy. Yun Huay King Yu Baka. Naantala lang sa daan, pero ngunit mas mababa ang kapangyarihan ni Mu sa Kyoto. Kasama niya si Pingyu, walang mangyayaring masama. Ayu, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. At ako lang ang dapat mong mahalin. Paumanhin sa paghihintay, may nangyaring konting aksidente sa daan. Unahin ko ang shot bilang parusa. Okay lang ba ang aksidente? Kailangan bang pumunta sa ospital? Okay lang, napuntahan na namin ang ospital. Salamat sa pag-aalala. Walang kwenta, hindi pa rin namatay ang babaeng iyon. Sabay-sabay tayong uminom, paumanhin sa inyong lahat. Hayaan muna natin siyang magpahinga, okay? Sa Kyoto, nagsasalita ka pa rin. Pagdating sa ibang bansa, kailangan mong bantayan ako, ha? Ayu. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Buti na lang at ligtas kang lumitaw. Yung Huay, sabi ko na nga ba? Pingyu, kasama ni Mu, walang mangyayaring masama. Pero, ang tingin nila sa isa't isa. Talagang hindi malinis. Ayu, ano ito? Lu Yunhuay, ano na naman ang gagawin mong kalokohan? Ano nang pakialam mo? Mu, hindi mo naman kami mapipigil. Si Yun Huay ay hanapin si King Yu. O baka naman may itinatago kayong lihim. Sasabihin ko sa'yo, malinis ang relasyon namin. Walang ganun. Walang masamang intensyon o pagiging ganit. Ayu. Mali ako, alam ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako, bumalik ka na, please. Oo, King Yu. Hindi mo alam, si Yun Huay ay hinanap ka. Halos mabaliw na kung talagang ayaw mo. Pagkapanganak ko, alis na ako sa Kyoto. Hindi na ako babalik. Bawat araw na wala ka. Miss na miss kita. Hindi ko kayang mawala ka. Sinabi ko na. Hindi si Tang King Yu. Patay na siya at ikaw ang pumatay sa kanya. Ayu. Hindi kita hinihinga ng tawad. Hinihiling ko lang ng pagkakataon para magsisi. Magsisi. Hindi ako makakaanak, hindi ako karapat-dapat sa pamilya mo. Hindi ko rin mapapalitan ang lahi mo. Hindi. Buntis ka na noong aksidente. Nalaman mo na swerte pa rin, di ba? Lu Yunhuay, wala kang hiya sa pagbanggit ng aksidente. Kung hindi malakas si Ayu, hindi siya makakalabas sa operasyon. Hindi ko alam. Ayu, mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi na kita mahal. Impossible. Gaano katagal lang? Paano mo nasabing hindi na mahal? Kung talagang nagsisisi ka, simula ngayon. Lumayo ka sa akin, may plano ka, may kinabukasan ako. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Imposible, Ayu, may anak tayo sa loob mo. Hindi ka pwedeng umalis. Lu Yunhuay, hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Sabi niya ayaw niyang may kinalaman sa'yo. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagpa-divorce kay Ayu para sa bata. Azawa ni Lu Yun Huay pala. Noon, nagbalik siya dahil sa pag-ibig at nag-retire dahil sa sugat. Lahat ay para sa kanya. Bulak talaga si Lu Yunhuay. Napakagaling na tao. Nagloko pa para sa isang kabit.
Talagang tanga at walang kwenta. Nakalaya na sa hirap. Balita ko si boss mo ay, mas maganda ang strong partnership. Yoon Huai, tama na. Oras na para bitawan ang relasyon ito. May sariling desisyon si Kinyu dahil hindi natin mapipigilan siyang tahakin ang buhay na gusto niya. Ano ang ibig sabihin ng mas gusto mong buhay? Sa mga nakaraang buwan, siya ang kasama mo. Kaka-divorce pa lang natin, pinapasama mo na siya. Ganun ba? Kadelikadesa mo. Tumigil ka. Sasabihin ko sa'yo. Malaya na ngayon si Ayu. Sino pwedeng manligaw sa kanya? Apatan niya pumili ng gusto niya. Sasabihin ko sa'yo, imposible. Siya lang ang dapat sa akin. Luyun Huay, sasabihin ka o Ayu. Teritoryo ito ng pamilya mo. Subukan mo pang kumilos. Akala mo takot ako sa'yo. Tama na. Senior, pagod na ako. Umalis na tayo. Si. Nasa labas ang kotse ko. Tara. Ayu. Saan ka pupunta? Ayaw na kitang makita. Ayaw mo akong makita, gusto mo siya. Bakit siya pwedeng? Ako hindi. Ang kayang ibigay niya, kaya ko rin. Luyun Hui. Huwag mong pagsisihan na minahal kita. Pagsisisi. Ayu, sa tingin ko, noong hindi pa tayo divorced. Kasama mo na siya, di ba? Ikaw, Paulit-ulit na senior ang tawag, ang close nyo. Sa tingin ko, nakahanap ka na ng kapalit. At ikaw, sa tingin ko ang bata sa tiyan niya ay sayo. Kahit basura na ay kinukuha mo. Sa tingin ko, kasuklam-suklam ka rin. Luyun Hui. Ngayon nakakadiri ka na. 4 na taon sa kolehiyo, 5 taon sa kasal. Sa mata mo, ganun ako kababa? Ayu. Pasensya na. Mali ako. Luyun Hui. Ang nakaraang 9 na taon. Ituring mo na lang na nagkamali ako ng minahal. Ang puso ko'y kinain ng aso. Tara, ihahatid kita pauwi. Hindi pwede. Ayu, Yoon Huai, umalis ka. Bakit umabot tayo sa ganito? Bakit? Pasensya na, Shikshong, ngayon. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Akala ko, madali kong makakalimutan si Luyun Hui. Pero nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya. Yung gago na yun, sobrang nasaktan ka. Isinakripisyo mo ang lahat para sa kanya. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya. Ako? Ano ako sa Ypsilono? Pasensya na. Hindi ko dapat ipilit ito sa iyo. Pero hindi kita susukuan. Shikshong, gusto kong mag-isa muna. Ayu, mali ako, humihingi ako ng tawad. Bumalik ka na, please. Ayu, huwag mo akong iwasan. Si Tang Qingyu, hindi na siya karapat-dapat. Para balikan mo pa. Pero kung madali lang napiliin ang Shikshong, hindi patas sa kanya. Ayu, Yung istorbo sa pinto, kailangan bang alisin? Huwag, hayaan mo siyang lumuhod. ayu. Ayu. Sa wakas, lumabas ka rin para makita ko. Ayu, Luyun Hui. Hindi na kita mahal, umuwi ka na. hindi pwede, Ayu.
Pwede bang bigyan mo ako ng huling pagkakataon? Hindi ko kayang mawala ka, Ayu. Lu Yunhui, sa mundong ito, walang tao. Hindi mabubuhay dahil sa pag-alis ng iba. Alam naman nating madali kang matukso. Ang pagiging tapat mo ay para lang takpan ang mga pagkakamali mo. Panlilin lang na pang-akit. Hindi ganito. Alam mo sa sarili mo, Ayu, ikaw lang ang mahal ko. Papapalaglag ko na ang bata kay Hifan. Mapapatunayan ko ang pagmamahal ko sa'yo. Lu Yunhui. Dahil sa bata, sinaktan mo ako. Ngayon naman dahil sa akin. Sinaktan mo ang bata at si Heifan. Ang pagmamahal mo, napakamura. Ayu, nagkamali ako, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Ayu. Pwede mo ba akong patawarin? Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Lu Yunhui. Noong sinabi mo sa akin ang hiwalayan dahil sa bata, wala nang pag-asa sa ating dalawa. Ayu. Ang bata. May anak pa tayo, hindi ba't palagi mong inaasam? Ang kanyang pagdating. Nawala ang bata Ano? sa aksidente noon. Dahil sa malakas na pagdurugo. Hindi ako naagapan. Kaya nawala ang bata. Hindi pwede. Hindi totoo, Ayu. Nakita ko ang prenatal records mo, nagdadalang tao ka. Ng ating anak. Ayu. Hindi totoo, di ba? Ayu, sabihin mo sa akin na hindi totoo. Lu Yunhui. Sasabihin ko sa'yo. Nalaman ko ang bata hindi noong aksidente, kundi noong anniversary sa harap ng munisipyo. Gusto ko siyang maging sorpresa para sa'yo. Pero hindi ko inasahan. Na regalo mo sa akin ay hiwalayan. Pipiliin ko. Yifan, dalhin mo siya sa operating room. Palang pala noon. Nagkamali ako, Ayu. Ano ang dapat kong gawin para patawarin mo ako, Ayu? Kahit ano, ibibigay ko sa'yo ang Lu family. Ang buhay ko kahit ano. Maaari kong ibigay sa'yo ang lahat, Ayu. Lu Yunhui. Hindi na kita mahal. Tayo na lang. Bigyan natin ng huling respeto ang isa't isa. Ayu. Yunhui, 2 araw ka nang. Hindi kumakain, masisira ang katawan mo nito. Lu Yunhui. Para sa isang ulila, handa kang ganyan na lang. SA Sarili Montag. Ngayon, wala na halos natitira sa mga ari-arian ng Lu. Bawi na ng lolo mo ang lahat ng sayo sa kumpanya. Siya ang may kasalanan nito. Siege. Gusto mong mamatay sa sarili mong paraan? Siege. Bahala ka. Para na akong walang anak. Tayo na. Alis na. Ako, si Tang Qingyu. Magpakailanman ay mamahalin si Lu Yunhui. Sa buhay ko na ito, ako si Lu Yunhui. Ay gusto makasama si Tangkinyo. Nang matagal at masaya. Ayu. Nagkamali talaga ako.
Bakit bigla mong naisip na tanggalin ang peklat? Hindi ba pwede manatili na lang ito? Paglabas mo sa mga aktibidad. Hindi maganda ang itsura. Pinakunan kita ng pinakamagaling na doktor dito. Ngayon, paalang sa iyo ang serbisyo. Ang yaman. Ayu. Dumalo ka ba para sa akin? Baka sa ibang araw na lang. Parang hindi maganda ngayon ang lumabas. Okay lang sa akin. Ayu. Huwag kang aalis. Luyun Huay. Kung gagambalain mo pa si Ayu, hindi ako mag-atubiling baliin ang mga binti mo. Ayu. Ganito na lang ba talaga kasakit ang puso mo? Ang 9 na taon nating relasyon. Sinabi mo lang na ayaw mo na, tapos na. Ikaw ang nagbago ng puso. Si Ayu lang ang nagtimpi ng paghihira. Ayo, si Yunhuay ay nagkasakit dahil sa ulan. Habang hinahanap ka, ngayon ganito ang trato mo sa kanya. Hindi mo ba naisip na masyado itong masakit? Huwag ka dito magpanggap na nagpapakasakit at nagmamoralidad. Hindi ko naman siya pinilit na pumunta dito sa ulan. Ang pamilya Lu ay hindi naman ganoon kahina para walang payong. Siya mismo ang nagpakamatay. Ayu. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang gusto mong gawin ko para? Sa buong buhay ko, hindi kita mapapatawad. Tang Qingyu. Bakit pagdating mo, lahat ng tao ay dapat umikot sa iyo? Bakit? Ayu. Sasagutin ko lang ang tawag. Pagkatapos ng exhibit na ito, hindi na kailangan. Makita si Lu Yunhuay. 9 na taong relasyon, ganoon lang pala. Ikaw pala? Tang Pinyu, kung nagdesisyon ka na umalis, bakit ka pa bumalik? Sinasadya mo bang kontrahin ako? Gusto mo bang sabihin na bumalik ako? Para agawin si Lu Yunhuay sa iyo. Tingnan Montag. Nasabi mo na rin ang totoo mong nararamdaman. Una, ikaw ang kabit na sumira sa relasyon namin ni Lu Yunzon. Pangalawa, bumalik lang ako para sa exhibit. Ayoko na siyang makita. Panghuli, ikaw lang ang mag-iisip na si Lu Yunhuay. Na madaling matukso ay isang mahalagang bagay. Kung gusto mo siya, kunin mo na lang. Huwag mo na siyang ipakita sa harap ko. Nga pala, mananatili ako sa Kyoto ng ilang araw. Mas mabuti pang bantayan mo siya. Para tahimik ang lahat. Hindi pwede, Tang Qingyu. Hanggat nandito ka sa Kyoto, hanggat nasa bansa ka, makikita ka pa rin ni Lu Yunhuay. Hindi pwede. Kailangan mong umalis. Kailangan mong pumunta sa ibang bansa agad. Hindi pwede, umalis ka na. Hindi mo kayang kontrolin ang puso niya. Tapos ako ang sisiin mo. Bitawan mo ako. Hindi ka o bibitiwan. Hanggat hindi ka pumapayag, hindi ako bibitaw. Bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Umalis ka na. Umalis ka na. Ayu. Paumanhin, nakaligtas ang pasyente sa operasyon. Pero nawala ang bata. Magpahinga ka muna ng maayos, para walang maiwan na anumang masamang epekto. Nawala na rin ang batang ito. Paano nangyari yon? Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Halika, sumama ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang mga dapat tandaan. Kuya, sumama ka rin para tingnan. Baka may mangyari pang masama. Si? Talagang may karma ang mundo. Are, ikaw, Tang Qingyu. Ngayon na wala na ang anak ko, narito ka ba para pagtawanan ako? naiintindihan ko lang ang nararamdaman mo. Naawa lang ako sa iyo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo? Muntik ko nang makalimutan. Noong aksidente ka, nawala na rin ang anak mo. Mas kahabag-habag ka pa kaysa sa akin. Talagang wala ng pag-asa. Ano ang nangyari? Nawala ang bata. Nanay, ako. Hindi dapat malaman ng matandang ito. Ako ang nahulog at nawala ang bata. Zia.
Nanay, ako. Gusto ko lang sana natulungan ni Kinyo Si Yunhui. Para makabalik si Yunhui. sa paghawak ng kapangyarihan sa Lu. Pero, Ayaf ni Kingyu. nagseselos pa siya sa anak ko sa tiyan ko at tinulak niya ako. Tang Kingyu. Ikaf. Ano ba ang sinasabi mo? Yunhui, bakit ka lumabas? May sakit ka pa. Yunhui. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Hindi ako nagkakamali, siya ang tumulak sa akin. Tumigil ka nga. Ginamit mo ang bata para dayain ako, okay lang. Ngayon na wala na ang bata, isinisi mo pa kay Ayu. Napakasama mo talaga. Hindi ako. Yunhui, maniwala ka sa akin, hindi ka o ginawa yon. Nakita Montag naman. Siya ang nasa may hagdanan. Bukod sa kanya, sino pa? Hindi naman ako ang Nahulog, di iba? paano ko naman gagamitin ang anak ko sa tiyan ko para sa ganitong bagay? Kahit ang bata, pinlano mo lang. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Yeah. Lu Yunhui. Anak MO2R. Siya pa ang pinaniwalaan mo? Hindi ako? Alam mo ba, hindi na ako magkakaanak pa. Dahil lahat sa kanya. Bahay ninyo to, kayo na ang bahala. Aalis na ako. Huwag kang alis. Mamamatay tao ka. Ayu, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong malalampasan natin to. Hindi na kita pababayaan pa. Wala naman akong kinalaman dito. Chismis lang yan. Hindi naman to bago sa akin. Nanay, huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako nanay mo. Asawa ako ng anak ni Lu. Kung hindi kita tatawaging nanay, ano pa? Simulan gayon. Hindi ka na. Bakit naman? Kasal na kami ni Yunhui, et saka. At saka pinangako mo sa akin, kapag nagkaanak ako, ipapakasal mo kami. Pero ngayon, wala na ang bata. Kaya. Ang kasal. Pampalubag-loob lang pala para sa bata. Kung nailuwal mo ang bata. Tutu na sana ang lahat. Pero ngayon, wala na ang bata. Wala na talaga, di iba? Ang tanga kao talaga. Akala ko, kapag nagkaanak ako, tatanggapin ninyo ako bilang tunay na manugang. Hindi kao inakala. Ang importante lang sa inyo ay ang bata. Kailangan ni Yunhui ng anak para makuha ang mana. Ang bata. Kahit sino pwedeng magkaanak. Ang pwesto bilang asawa ni Lu. Kahit sino pwedeng pumalit. Bukas, pumunta kayo ni Yunhui. Para magpaanol. Hindi. Hindi pwede. Ikaf. Dahil lahat sa iyo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawala ang anak ko. Papatayin kita. Ayu, pati siya gagalawin mo. Lu Yunhui. Ang plastic mo talaga. Noon, para sa anak ko. Nagpa-divorce ka kay Tang Kingyu. Bakit ngayon ko lang nalaman na mahal mo pala siya? Nawalan ka ng anak, naiintindihan ko na emotional ka. Pero kung magkakalat ka pa ng chismis, ipapaareglo kita sa abogado ko. Magfa-file ako ng police report. SA huli. Ikaw ang mape-penalty bilang pumatay ng buntis. Pati kayong lahat. Walang tatakas, ilalantad ko lahat ng ginawa ninyo. SA publiko. Para makita ng lahat. Ang kilalang pamilya Lu, kung gaano kasuklam ang itsura ninyo. Ikaf. Totohanin na natin. Sa may hagdanan. Walang CCTV doon. Hindi ninyo malalaman ang totoo, kailanman. Hindi kayo makakalimutan sa kasalanan ninyo. Sinong nagsabing walang CCTV? May nakita kaming bagay. Makakatulong sa'yo. Tingnan ninyo. Ako ang direktang involved, mas alam ko kaysa kanino man.
Tingnan mong mabuti. Imposible. Paano nangyari yon? Sira na ang CCTV kaninang umaga. Paano nagkaroon? NG ebidensya? Imposible yun. Ang pinakamalaking shareholder ng Kyoto Hospital ay ang pamilya mo. Ang pamilya mo, hindi naubusan ng pera at resources. Ang pag-ayos ng CCTV, sandali lang yon. Bakit? Bakit ganito? Bakit? Senior, alis na tayo. Si? Ma, asikasuhin mo ito. Ayu. Mukhang ayaw mo na talaga ng paa mo. Ayu. Noon, sobrang pressure sa akin ng mga magulang. Ayoko namang palagi kang napapagalitan. Kaya pinapalitan kita ni Heifan. Luyun Hui. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. At dahil sa akin kaya nagkaanak kayo ni Heifan. Pero ang mga sumunod, hindi ba't ikaw ang laging nagsisimula ng pagtataksil? Sasabihin ko sa'yo, alam ko ang lahat ng ginagawa ninyo. Kahit na nakita ko pa ito ng sarili kong mga mata. Marumi ka na. Hindi mo na kailangang maghanap ng dahilan para sa sarili mo. Ang relasyon natin ay tapos na noong araw na nagtaksil ka. Ayu. Alisin mo ang kamay mo. Ayu. Kung ayaw mo sa akin dahil marumi ako, hugasan ko agad ang sarili ko, uskusin ko ng malinis. Pero pakiusap, huwag mo na lang ulitin ang mga salitang ito. Mga salitang pangwakas, hindi ko talaga kaya nawala ka. Di huwag kang magtaksil. Bakit sa tuwing kailangan na kailangan kita? Kasama mo pa rin ang babaeng iyon. Pagkatapos, makakapagsabi ka pa ng mahal kita nang walang konsensya. Ayu. Alam ko. Alam kong ayaw mo kay Heifan. Nawala na ang bata, ipapangako ko, hindi na ako muling magkakasala. Hindi na ako ulit, sige na. Luyun Hui. Hindi mo man lang naisip na ikaw ang may problema. Ayu. Dati, sobrang mahal mo ako, bakit hindi mo na lang? Bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Noong nasa pintuan ako ng operating room, may konting pag-asa pa ako sa'yo. Ikaw mismo ang sumira sa pag-asang iyon. Marumi na ang puso mo. At ayaw ko lang ito. Ayu. Yun Huay, okay ka lang ba? Yun Huay, Anak, nasaan ang doktor? Doktor, tulungan niyo siya. King Yu. Pwede ba tayong mag-usap? King Yu. Yun Huay, May kanser siya sa tiyan. malala na. Dahil noong gumgapanahong gwala ka. Palagi siyang uminom hanggang sa magkaroon ng perforation ang tiyan niya at hindi nagapan. Kaya, Wala na siyang gana mabuhay. at wala ng epekto sa kanya ang gamitan. Sana, Pwede bang pumunta ka sa ospital para bisitahin siya? Paumanhin. Tapos na ang relasyon namin. Hindi ko na siya galit ngayon. Iyon ang pinakamalaking kompromiso na magagawa ko. Pero 5 taong kayong mag-asawa. Mula pa sa kolehiyo, magkasama na kayo. Mahal na mahal ka niya. Ang dami niyang ginawa para sa'yo. Ano naman kung mahal niya ako? Nandaya pa rin siya, hindi ba? At saka, dahil sa bata, hindi mo na pinursigi ang pagtataksil niya. Naalala ko, sa pamilya ng Lu, isa sa mga alituntunin ay, hindi pinapayagan ang pagtataksil. ako, Pakiusap, sabihin mo sa kanya. Huwag na niya akong pahirapan at huwag na rin niya sarili niya. Akala ba niya kulang pa ang pinsalang ginawa niya sa akin noon? Gusto ba niyang mamatay ako bago siya masiyahan? Hindi yon ang ibig sabihin ni Yonzon. Pinyu, pakiusap, ituring mo na lang itong uling paglaya para sa kanya. Pwede ba? King Yu. Nagkaroon ako ng anak noon. Pero sa aksidenteng iyon, pinili niyang iligtas si Heifan. Kaya nawala ang bata. Pero Inju,
Yun Huai. Nakahanda na ang susunod na venue. Alis tayo pagkalipas ng 5 araw. Tara na. Dahil sa kaguluhan ni Luyun Huay, napunta na lang bigla sa pamilya mo ang proyekto sa Kyoto. Para bang pinagkasunduan na. Nga pala, ano sabi ng pamilya mo? Ang tatay ko, gustong-gusto na niyang kunin ko na ang responsibilidad. Inaayos na ang proseso. Magaws ka, bababamiw na ako. May reservation ako sa paborito mong restaurant. Sabay tayong magdiwang. CJ, Ihayi ka. Tatlong oras na. Bakit hindi pa rin bumababa? Paglagay lang ng dokumento. Ang tagal naman. Hindi naman ganyang katagal si Ayudati. Tara, tingnan natin sa taas. Sandali lang. Lumingon ka. Ikaf ang tagalinis NG Hotel. Tagaling node ika 28 palapak. Nakapunta ka na ba sa 2,806 kanina? May tao ba sa loob? Parang pamilya yang tong tua. Yun Huai. Dapat gumaling ka agad. Kailangan mong bumalik sa kumpanya para tulungan ang tatay mo. Anak. Handa ka bang hayaan ang tatay mo at ako? Sa aming katandaan, masasalubong namin ang kamatayan mo? Ha? Yun Huai. Tingnan Montag ito, Yun Huai. Nakidnap si Ayu. Yun Huwei, hindi ka ba nasaktan sa pagkahulog? Nay, Ikaf. nanay. Iligtas mo si Ayu. Pero ngayon, wala tayong ganun kalaking pera. Nanay, nasaktan ko na si Ayu dati. Hindi ko na siya pwedeng saktan ulit. Nanay, pakiusap iligtas mo si Ayu. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko na kaya mabuhay, nanay. Siege. Mag-ipon ako ng pera. Salamat, nanay. Ayu, hintayin mo ako. Hindi kita pababayaan na masaktan. Lahat magdala ng 50 milyon, sumama kayo sa akin sa probinsya. Hey Fan. Ikaw, Tangking Yu. Nasa akin kana. ang batas ay parang lambat, malaki pero hindi makakalusot. Sasabihin ko sa'yo, labag sa batas ang ginagawa mo. Sa tingin mo takot pa ako? Nawasak ang pamilya Nawala ang anak ko. Ngayon, pinipilit ako na matandang babaeng yun na. Hiwalayan si Luyun Huwei, wala na akong natira. Sa tingin mo takot pa ako? Tangking Yu. Bakit? Bakit ikaw lang ang nagkakaroon ng pagmamahal ni Luyun Huwei? Bakit? Tigil. Kuya, Huwag kang lalapit. Ayu, huwag kang matakot. Sasaklolo ako sa'yo. Ang pera. Nadala ka una.
At may sasakyan akong inihanda para sa iyo sa labas. Pwede kang umalis, pakawalan mo muna si Ayu. Kayong dalawa. Talagang mahal niyo si Tangking Yu ah. Pagkakatanggap ng balita, parang asong sumugod agad. Pero ang pamilya niyo na mo, may impluensya sa buong mundo. Gusto niyo akong hulihin. Hindi mahirap. Pwede kitang pasiguraduhin. Hak Alice Montag. Hindi ka hahabulin ng pamilya mo. Mabait talaga si Jimo. Pero ayaw ko pa rin siyang pakawalan. Dahil kulang ang inyong pangako. Hey Ivan, bakit ka nagbabago ng isip? Kayo ang nagbabago ng isip. Kapag pwedeng magkaanak, kayamanan, kapag hindi, itatapon. Ang pamilya Lu, hindi nirerespeto ang mga babae. Karapat dapat kayong maghirap. Lu Yunhui. Dahil sa'yo nawala ang dalawa mong anak. Masaya ka ba ah? Ah, Luyun Huway, karapat dapat ka ah. Karapat dapat ako. Ito ang parusa sa akin. Heyi Fen. Huwag kang padalos-dalos. Tangking Yu. Nagbago na ako ng isip. Pareho lang naman, mamamatay din ako. Samahan mo na lang ako. Hey Ivan, pakiusap. Pakawalan mo si Ayu. Kunin mo na lang ang buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Iwanan mo na si Ayu. Lu Yunhui, sino ang may paki sa buhay Montag? Ikaw ang dahilan kung bakit wala na akong natira, ngayon. Gusto kong makita mong namamatay ang babaeng mahal mo. Sa harap Montag. Huwag. Kuya, Ayos ka lang, Ayu. Tinalian kita ng patay na buhol. Paano ka nakalabas? maraming chismis ang sikat, lalo na sa Kyoto, may mga tulad mo. Na gustong siraan ako. Kaya kailangan kong magtabi ng paraan. Kaya. Pinapatagal Montag lang pala ako? Sana noon pa kita pinatay. Dapat noon pa kita pinatay. Walang sana noon sa mundo. Kung meron man, hindi sana nangyari ang mga trahedyang ito. Ayu. Alam ko na ang mali ko. Pwede ba? Hindi. Luyun Hui. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ayu. May sakit ako. Hindi na ako magtatagal. Pwede ba? Na makita kita isang huling beses. Ngayon, ang huli nating pagkikita. Huwag na tayong magkita pa. Kung ngayon ang huli, sige na. Ayu. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay makita ka ulit. Tangking Yu, ngayon. Dapat kang mamatay. Huwag. Aray, Yunhui. Nakapatay ako. Yunhui. Nakapatay ako. Yunhui. Ayu. Sinabi mo. Marumi ang puso ko. Kaya hindi ko na ito kailangan. Sa susunod na buhay, ako ay, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang. Luyun Hui sa susunod na buhay. Ayoko na ulit kitang makita. Heyi Fen. Nakulong na siya habang buhay. Hindi na siya muling makakagawa ng masama. Tungkol naman. Lu Yunhui. Patay na siya. Masyadong malubha ang sugat mula sa saksak. Dagdag pa ang pagkalat ng kanser sa tiyan. Kahit ang pinakamahusay na eksperto ay wala nang magagawa. Alam ko. Kahapon ang libing niya. Pumunta ako. Pumunta ako dahil sa respeto.
At dahil nagkakilala rin kami. Para na rin sa pagpapalamig sa nakaraan. Kung narito ako, ibig sabihin. Hindi ito makakaapekto sa akin, kaya huwag kang mag-alala. Mabuti naman kung okay ka. Mananatili ako sa Kyoto. Ako na ang bahala sa mo corporation. Ang susunod mong landas. Ikaw na ang lalakad. Esan, Nga pala, ito. Ang aking inilathalang disenyo. Bigyan kita ng kopya. sige, salamat. Anak ko.